Si Hayato ay isang matapang ngunit talunan na lalaki na ang pamilya ay nalipol ng mga alien ngunit kahit papaano ay nakuha ang kanilang kapangyarihan. Sumumpa siyang maghihiganti, nag-enroll siya sa Hero Academy at itinago ang kanyang mga lihim na kapangyarihan, ngunit ginamit niya ito upang pukawin ang lahat ng mga babae. Nagsimula ang kwentong ito ilang taon na ang nakalilipas ng si Hayato at ang kanyang kaibigan ay inatake ng mga nakakasawi na halimaw na tinatawag na mga savages. Sa kabila ng paggawa ng lahat ng kanyang makakaya upang iligtas siya, siya ay natamba at kinailangan niyang panoorin habang siya ay nahawaan ng savage bago desperadong sinubukang sipsipin ang mga nakakasawi na likido. Pagkalipas ng ilang taon, si Hayato ay papunta sa isang espesyal na akademya na nagsasanay sa mga estudyante na gumamit ng mga anti-savage na armas na tinatawag na 100. Sa kabutihang palad para kay Hayato, siya ang may pinakamataas na compatibility score sa kasaysayan ng mundong ito, na siyang dahilan kung bakit siya isang malaking bagay. Pagdating niya, narinig niya ang dalawang babae na tinatawag ang kanyang pangalan at agad na nagtago dahil tulad mo, hindi siya makapag-isip ng tama sa mga babae. Lumihis siya upang hanapin ang lugar para sa seremonya ng pasukan, ngunit biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga estudyante at humingi ng mga autograph, ngunit nagawa niyang lumihis muli. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang pumasok sa bulwagan, isang mukhang babae ang sumugod sa kanya na si Emil or Emilia at umakto na parang matagal na silang magkaibigan. Matapos ipaliwanag na isa rin siyang bagong estudyante, tumungo si Emilia sa seremonya kasama si Hayato. Ilang minuto ang lumipas, tumayo si Claire, presidente ng konseho, para humarap sa lahat. Ngunit pagkatapos ay pumasok ang dalawang babaeng sumisigaw sa pangalan ni Hayato at humingi ng tawad sa pagkahuli. Agad na nagpasya si President Claire na patalsikan sila dahil sa pagkahuli. Ngunit nagalit si Emilia at sinabihan si Claire na itigil ang pag-abuso sa kanyang kapangyarihan. Matapos ipaliwanag ni Claire na ang pagsunod sa mga utos ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kasawian bilang isang asasin, ikinatuwiran pa rin ni Emilia na wala siyang karapatang basta-basta patalsikan ang mga tao. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa lahat na walang karapatang pangasiwaan sila ni Claire dahil mas mataas ang compatibility score ni Hayato kaysa kay Claire, na siyang nagpapabuti sa kanya. Dahil dito, tinanong ni Claire si Hayato kung pareho ba ang nararamdaman niya. Kaya, pinalakas niya ang kanyang kalooban at sinabing sumosobra na siya. Sa sumunod na sandali, hinamon ni Claire si Hayato sa isang tunggalian at nangakong kakanselahin ang pagpapatalsik kung mananalo siya. Ngunit habang nag-aalangan si Hayato, tinanggap ni Emilia ang tunggalian para sa kanya. Pagkatapos ng seremonya, dinala siya ni Emilia kay Char, isang henyong prodigy at pinuno ng pananaliksik sa buong akademya. Matapos ipakilala ang kanyang assistant na si Maymay, tinanong ni Char si Hayato kung nasa tamang pag-iisip ba siya dahil hinamon niya ang pinakamalakas na estudyante sa akademya noong unang araw niya. Nagulat si Emilia, at tinanong kung paano niya nalaman. Kaya, ipinakilala ni Char ang Lisa, isang supercomputer na nagpapatakbo at nangangasiwa sa lahat ng bagay sa akademya. Upang matulungan si Hayato na maunawaan kung gaano siya ka-mess up, kumuha siya ng ilang footage ng 100 ni Claire at ipinaliwanag kung paano niya kinokontrol ang maraming blaster kung gusto niya. Pagkatapos, binigyan ni Char si Hayato ng isang variable stone na ginagamit upang iimbak ang kanyang suit at sinabing ang huling anyo nito ay depende sa compatibility at kasanayan ng gumagamit. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ni Emilia si Hayato sa isang arena upang subukan ang 100. Kaya, unang beses na inactivate ni Hayato ang kanyang suit at nagulat siya sa ganda ng hitsura nito. Matapos ding i-activate ni Emilia ang kanyang suit, nagulat si Hayato na mayroon na siyang 100, ngunit binaliwala ito ni Emilia na parang walang problema. Bigla na lang niyang pinaputukan si Hayato gamit ang isang malakas na beam. At matapos niyang harangan sa huling segundo, natamba si Hayato dahil hindi niya ito binigyan ng oras para maghanda. Matapos sabihin na hindi siya bibigyan ni Claire ng oras para mag-isip, nagpaputok muli si Emilia. Ngunit sa pagkakataong ito, lumipad si Hayato diretso sa pader sa bilis ng tunog dahil hindi niya lubos na makontrol ang kanyang mga kakayahan. Sa kabila nito, alam na ni Emilia na sapat na ang kanyang lakas para manalo. Kaya, nagpatuloy sila sa pagsasanay sa susunod na ilang oras. Pagkatapos, umalis sila sa arena,
Ngunit biglang naalala ni Hayato na ang kanyang kapatid na si Karen ay nasa ospital at nangako siyang bibisitahin niya ito ngayon pagkatapos ng seremonya. Agad siyang nagmadali sa ospital, ngunit tumanggi si Karen na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad hanggang sa ikis niya ang noo nito. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang araw, pumasok ang isang nurse na may dalang pinakamalusog na pares ng pakwan na nakita ni Hayato. Ipinaliwanag ni Miharu na tapos na ang oras ng pagbisita, ngunit nakalimutan ni Hayato kung paano sasagot dahil ang kanyang utak ay nakatuon pa rin sa kanyang malalaking pakwan. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid dormitoryo. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, nakita niya si Emilia na maglalagay ng ilang plot cover. Bago pa siya makahingi ng tawad, binasag ni Emilia ang kanyang bungo gamit ang isang kahon. At ilang minuto ang lumipas, nagising siya sa kandangga ni Emilia. Gulat na gulat, inihampas niya ang ulo niya sa ulo ni Emilia at tinanong kung bakit niya ito pinatumba. Kaya, sinisi siya ni Emilia sa biglaang pagpasok habang nagpapalit siya. Matapos sabihin na ito ang kwarto niya, tinanong ni Hayato si Emilia kung bakit nandito rin siya. Kaya, sinabi ni Emilia na sila pala ay magka-roommate bago inalok na ayusin ang damit niya. Habang ginagawa niya ito, aksidenteng natusok ni Emilia ang daliri niya. Sa sandaling ito, naalala ni Hayato ang nangyari sa kanyang kaibigan noong kakilakilabot na gabing iyon at biglang sinipsip ang dugo mula sa daliri ni Emilia. Nagulat si Emilia dito, ngunit tahimik na pinagmasdan si Hayato habang nakakaramdam ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Matapos siyang gamutin, ipinaliwanag ni Hayato na matapos makaligtas sa isang traumatikong mabangis na pag-atake noon, naging imposible para sa kanya na umupo tuwing may masasaktan. Kaya, nagpasalamat si Emilia sa tulong niya. Kinabukasan, nakatagpo ni Hayato si Claire sa pangunahing lugar ng labanan, at pareho nilang inayos ang kanilang hundreds habang pinapanood ng buong akademya. Habang nananalangin sina Noah at Leia na mailigtas sila ni Hayato mula sa pagpapatalsik, ipinaliwanag ni Vice Presidente Lidi na kailangan nilang patuloy na lumaban hanggang sa may isang taong ma-knockout. Nang biglang sabihin ni Claire na hindi siya gagamit ng buong katawan na arament, tinanong ni Hayato kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya, ipinaliwanag niya na magiging mahinahon lang siya sa kanya dahil ang buong kapangyarihan niya ang magbabalik sa kanya sa langit. Nang sandaling iyon, kumonekta si Emilia sa transmission ni Hayato upang bigyan siya ng suporta. At nang magreklamo ang isa pang miyembro ng konseho na nagngangalang Erika, sinabihan siya ni Claire na huwag mag-alala dahil ang isang baguhan tulad ni Hayato ay malinaw na nangangailangan ng lahat ng tulong na makukuha niya. Nang maayos na ang lahat, pinayagan sila ni Lidi na magsimula. At agad na ginamit ni Hayato ang kanyang super speed upang sumugod kay Claire. Gayunpaman, sa halip na tamaan, hinawakan niya ang mga aset nito at pinisil upang suriin kung totoo ang mga ito bago hinayla ang kanyang kamay at humingi ng tawad. Matapos tumanggi na tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad at sabihing walang sino man ang nangahas na hawakan ang kanyang mahalagang pakwan, nagpakawala si Claire ng sunod-sunod na pagsabog at muling inayos ang mga bituka ni Hayato gamit ang isang masamang body shot bago ito sipain sa pader ng arena. Pagkabangon niya, muling naghanda si Claire para sa isa pang pagsabog, ngunit ipinaalala ni Emilia kay Hayato na gamitin ang kanyang harang sa tamang oras. Medyo humanga si Claire dito, ngunit pagkatapos niyang sumugod para sa isang kaawa-awang atake, tinanong niya si Hayato kung ito lang ang plano nitong gamitin laban sa kanya. Sa tulong ni Emilia, muling ginamit ni Hayato ang espada para sa pangalawang atake bago umalis at nagpakawala ng isang malakas na plasma-charged blast sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, humupa ang lahat at nakita ni Hayato na madaling hinaranggan ito ni Claire gamit ang kanyang suit bago biglang sumabog sa lupa. Nang bigyan siya ni Claire ng pagkakataong tanggapin ang pagkatalo, muling bumangon si Hayato para lumaban, ngunit sa pagkakataong ito ay tumugon si Claire sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang Buster Cannon, isang ultimate weapon na madaling makakapaslang sa isang baguhang tulad ni Hayato. Habang nagpapakalakas siya para sa pagsabog, lahat ay nag-aalala na si Hayato ay tatanggap ng matinding pinsala. At binalaan pa siya ni Emilia na umiwas, ngunit bigla siyang nawalan ng kontrol sa kanyang katawan at nakaramdam ng kakaibang lakas na nabubuo sa loob. Sa sandaling pinakawala ni Claire ang pagsabog, ginamit niya ang kakaibang kapangyarihang ito upang harangan at makalapit ng sapat upang matamaan siya sa isang iglap.
Mabilis na umiwas si Claire at kinargahan ang blaster sa kanyang mukha para sa pangalawang pag-atake. Ngunit pagkatapos siyang pasabugan, natigilan siya sa gulat dahil inactivate lang ni Hayato ang buong armas ng katawan at gumagamit ng isang SS-level barrier upang pigilan ang kanyang mga pag-atake. Hindi rin maintindihan ni Lady at Erika kung paano niya nagagawang kontrolin ang ganoong bagay kahit na isang araw pa lang niyang suot ang suit. Sa susunod na sandali, sumugod siya para sa huling atake, ngunit hindi pa handa si Claire na mapatalsik sa trono. Kaya, inactivate din niya ang buong armas ng katawan at nagpadala ng sunod-sunod na maliliit na missile upang tumagos sa kanyang kalasag. Pagkatapos ay ginamit niya ang huling anyo ng kanyang buster cannon upang tapusin siya. Ngunit nang mawalan siya ng malay, tumakbo palabas si Emilia at nagtanong kung bakit gumamit siya ng full body armament matapos ang lahat ng malalaking usapan tungkol sa pagiging mahinahon sa kanya. Pumasok din si Char sa arena at ipinaalala kay Emilia na ang sinabi ni Claire ay hindi mahalaga dahil nanalo pa rin siya ayon sa mga patakaran ng akademya. Gayunpaman, inamin ni Claire na natalo siya dahil nilabag niya ang sarili niyang mga salita. Bilang resulta, nagpasya silang itala ito bilang tabla. Maya-maya, nagising si Hayato sa infirmary at nakita si Claire na binabantayan siya. Kaya, tinanong niya kung si Emilia at ang mga babae ay mapapatalsik pa rin. Matapos sabihin na kinansela niya ang utos na iyon ilang oras na ang nakalipas, tinanong niya kung sino talaga siya dahil walang baguhan ang dapat na makapag-deploy ng full body armament at isang end barrier sa kanilang unang tunggalian. Pagkatapos noon, pumasok si Emilia sa silid at agad na pamwesto sa pagitan nila upang protektahan si Hayato. Kaya, sinabi ni Claire na gusto lang niyang humingi ng tawad at lumabas. Habang tinitingnan ni Emilia si Hayato, sumakay si Claire sa isang kotse kasama si Erika, na napansin ang kanyang mood swing at tinanong kung nagalit siya dahil hinawakan ni Hayato ang kanyang mga asset. Itinanggi ito ni Claire, ngunit alam din ni Lady na hindi niya maalis sa isip si Hayato, kaya iminungkahi niya na magpamasahe. Kinabukasan, tinanong ni Emilia si Hayato kung gusto nitong bumisita sa business district dahil wala naman silang gagawin sa akademya. Kaya, pumayag si Hayato, iniisip na magiging regular na tambayan lang ito kasama ang kanyang roommate. Gayunpaman, nang makarating sila sa business district, isinama siya ni Emilio para bumili ng mga treat at pinakain ng cream habang pinapanood at iniisip ng ibang mga estudyante kung mahilig si Hayato sa backshots. Pagkatapos, dinala ni Emilia si Hayato sa isang espesyal na lovers park. At nang maghinala si Hayato na isa talaga itong date, tumawag si Karen para kamustahin ito dahil narinig lang niya ang tungkol sa tunggalian. Ilang minuto ang lumipas, dumating siya at agad na naramdaman ang masamang intensyon ni Emilia kay Hayato. Kaya, sinabihan niya itong huwag nang subukan ang kahit ano dahil hindi niya makukuha si Hayato. Habang naglalakad sa distrito, nakasalubong nila ang isang palabas tungkol sa isang pop idol na nagngangalang Sakura, at agad na ikinatuwa ni Karen kung gaano niya ito gustong makitang magtanghal. Kaya, nangako si Hayato na bibilhin niya ang kanyang mga tiket para sa susunod na palabas. Pagkatapos, dumaan sila sa isang kafe para bumili ng pagkain. At habang sinusubukan ni Emilia na makuha ang puso ni Karen gamit ang mga treats, dumating si Claire. Agad siyang nakilala ni Karen at tinanong kung bakit sinusubaybayan ng presidente ng konseho ang kanyang kapatid. Nagalit si Claire nang marinig ito, kaya tinanong niya kung sino ang mainitin na ulong babaeng ito at ipinaliwanag ng kanyang assistant na si Chris na siya ay kapatid ni Hayato. Pagkatapos ay nagpasya siyang huwag pansinin si Karen, at tinanong si Hayato kung interesado itong sumali sa isang espesyal na unit ng konseho na nagpapahintulot sa mga high-level na estudyante na mag-deploy para sa mga totoong Slayer mission. Nang marinig ito, sinabi ni Emilia na kailangan niyang sumali sa unit kasama si Hayato. Ngunit sinabihan siya ni Lady na kalimutan na lang ito dahil hindi nila kailangan ng isang walang silbing mahina sa team. Hinamon ni Emilia si Lady sa isang duel at ipinatawag ang isang dragon-type na suit, na ikinagulat ng lahat. Matapos ipatawag ni Lady ang kanyang suit, sinabihan ni Hayato si Emilia na huwag gumamit ng mga blaster kapag nandyan si Karen. Kaya, pinalitan niya ang kanyang armas ng isang uri ng espada, na ikinagulat din ni Claire dahil ang isang regular na estudyante ay walang ganoong kataas na antas ng suit. Habang nagbabanggaan sila ng mga espada, sinubukan ni Erika na makialam, ngunit pinigilan siya ni Claire upang tingnan kung si Emilia ay talagang malakas. Sa susunod na sandali,
Nakatanggap siya ng isang mataas na antas ng alerto at sinabi kay Lady na kailangan na nilang umalis dahil isang savage ang nagpakita sa Zoo Islands. Matapos maalala ni Karen na ang pop idol ay magtatanghal doon, dumating si Char at sinabihan si Claire na isama sila upang makuha ni Hayato ang kanyang unang tunay na karanasan sa pakikipaglaban. Ilang minuto ang lumipas, nagmadali silang lahat sa control room at nakita ni Maymay ang footage ng tatlong savage na umaatake sa Zoo Islands bago ipinaliwanag na ang isa sa kanila ay isang klase ng 30, isa sa mga pinakamapanganib na anyo ng isang savage. Dahil dito, nagduda si Claire sa kanyang desisyon na isama sina Hayato at Emilia sa misyon. Kaya, sinabihan niya silang manatili sa likod. Habang tumalikod siya upang umalis, tumanggi si Hayato na manatili at manood habang isinasapanganib nila ang kanilang buhay at ang buhay ng mga inosenteng sibilyan. Nang tanungin ni Claire kung masyado ba siyang walang isip para mapagtanto kung gaano kadelikado ang misyon, pumasok si Char at ipinaliwanag na ang Lise pala ang nagmungkahi na hayaan sina Hayato at Emilia sa misyon dahil ito ang magiging pinakamahusay nilang paraan para mabawasan ang mga nasawi. Dahil walang oras na dapat sayangin, nag-aatubili si Claire na sumang-ayon, kaya sumakay silang lahat sa isang transport plane kung saan ipinaliwanag niya na sina Hayato at Emilia ay makakalaban lamang ang mababang uri ng savage. Ilang sandali pa, narating nila ang himpapawid ng Zoo Island. Kaya, tumalon palabas ng eroplano si Claire kasama sina Lady at Erica gamit ang isang missile launcher. Binulag ni Erica ang savage gamit ang usok bago ginamit ang kanyang 100 at ginamit ang mga kadena nito para pigilan ito. Sa paggamit ng pagkakataong ito, kinarga ni Claire ang mga buster cannon at inilantad ang kaibuturan ng savage, na nagbigay kay Lady ng pagkakataong itama ang huling atake gamit ang kanyang espada. Nang matalo ang unang savage, inutusan ni Claire sina Hayato at Emilia na maghintay hanggang sa lumapag ang eroplano bago nila atakihin ang mababang uri ng savage. Ngunit biglang itinulak ni Emilia palabas ng eroplano si Hayato. Matapos nilang gamitin ang kanilang 100, iminungkahi niya na gayahin ang teknik na ginamit ni Erica at binulag ang savage gamit ang maraming putok bago tumama si Hayato ng isang malakas na tama gamit ang kanyang espada. Sa kasamaang palad, nabigo siyang ilantad ang core at halos mapunit, ngunit pinutol ni Emilia ang braso ng savage. Agad na sinubukan ni Hayato ang pangalawang atake, ngunit hindi pa rin maabot ang core nito, kaya gumamit si Emilia ng isang arrow-type armament para patumbahin ito. Habang ipinagdiriwang nila ang kanilang unang mabangis na takedown, ginamit ni Erica ang kanyang mga kadena upang igapos ang klase ng 30. Ngunit nang sumugod si Lady para sa huling atake, ibinagsak sila nito sa lupa. Agad na nagpasya si Hayato na iligtas sila kasama si Emilia, ngunit inutusan sila ni Claire na umatras at ginamit ang buong body armament para pabagsakin ito. Habang pinapagana niya ang kanyang buster cannon, naghanda rin ang savage ng isang putok na may pantay na lakas, at naglabanan sila. Habang sinusubukang maglagay ng isa pang blast, napagtanto ni Claire na nauubos pa rin ang kanyang reserbang enerhiya mula sa tunggalian laban kay Hayato. Sa sandaling iyon, nagpakawala ng isa pang pagsabog ang savage, ngunit buti na lang at nailigtas siya ni Hayato sa panganib. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat, tinanong niya kung bakit lagi itong nakakahanap ng dahilan para hawakan ang kanyang mga asset. Nang muling nag-charge ang savage para sa isa pang pagsabog, sinubukang umiwas muli ni Hayato, ngunit sinabihan siya ni Erica na huwag gumalaw kahit isang kalamnan dahil ang paliparan ay nasa likuran nila at ang mga inosenteng sibilyan ay sinusubukan pa ring lumikas. Ilang segundo na lang ang natitira para magdesisyon, pinagsama nila ang kanilang mga kapangyarihan at nagawang ilipat ang pagsabog sa mga bundok. Gayunpaman, habang sinusubukan nilang huminga ng malalim, inatake ng savage sina Emilia at Lady. Nang punatan nito ang uniforme ni Emilia, nakita ni Hayato ang peklat sa kanyang katawan at napagtanto na ito ang babaeng iniligtas niya ng gabing iyon. Agad siyang sumugod upang protektahan ito at sinabing naalala niya kung sino talaga ang babaeng ito bago siya itinulak ng savage palabas ng bubong. Dahil wala na si Hayato sa eksena, sinubukan nitong atakihin muli sina Emilia at Lady, ngunit biglang hiniwa ni Hayato ang braso nito gamit ang full body armament. Habang napagtanto ng mga babae na ito rin ang kapangyarihang sum-akop sa kanya noon, madali niyang hinaranggan ang savage at nagsimulang mawalan ng balanse ang halimaw. Habang inaatake niya ang savage gamit ang nakakatakot na antas ng puwersa,
sinubukan siyang pakalmeyan ni Emilia, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpakawala ng isang pagsabog na may antas ng SS. Naiwasan ito ng Savage gamit ang kanyang balikat, at halos madurog si Erika dahil sa pagsabog, ngunit nahila siya ni Claire palayo sa tamang oras. Gayunpaman, nawawala pa rin sa katinoan si Hayato. Kaya, nagpa siya si Emilia na gawin ang susunod na pinakamahusay na bagay at kinas siya sa ere hanggang sa mabawi niya ang kontrol. Matapos mga kung ipapaliwanag ang lahat mamaya, sinabi niya sa kanya kung paano gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Kaya, inihanda niya ang espada at pinakawalan ang isang plasma-infused attack na tumagos sa halimaw. Nang hamupa ang lahat, niyakap ni Emilia si Hayato, ngunit pinutol ni Claire ang kanilang mainit na sandali upang tanungin si Emilia kung bakit siya may mga asset at kung bakit niya kinas si Hayato sa gitna ng isang mapanganib na misyon. Pagkalipas ng ilang oras, nakabalik na sila sa akademya. At matapos sabihin kay Hayato na pinayagan siya ni Claire na magbihis na parang isang lalaki, sinabi ni Emilia na hindi na sila maaaring maging roommate dahil sa mga halatang dahilan. Pagkatapos ay tinanong ni Hayato ang paliwanag na ipinangako niya. Kaya, sinimulan niya sa pagsasabing isa itong variant na katulad niya. Noong gabing iyon habang inaatake ng Savage, nahawa siya at na-infect rin siya dahil sinubukan niyang sipsipin ang dugo ng Savage mula sa kanyang katawan. Kadalasan, kapag ang mga ordinaryong tao ay nakasalamuhan ng dugo ng Savage, nawawalan sila ng buhay. Ngunit sa mga bihirang pagkakataon tulad ng sa kanila, nagiging ganap silang tugma sa 100 suit. Ito ang dahilan kung bakit pumunta si Emilia sa akademya dahil nalaman niya kay Char na nakapasa ito sa compatibility test at mag-e-enroll din. Nang tanungin niya kung bakit siya nagpanggap na isang lalaki, inamin ni Emilia na gusto niyang maging roommate niya, bukod sa iba pang mga dahilan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang pagwawala ay nangyari dahil ang mabangis na virus ay nananaig tuwing nasa panganib ang kanyang buhay. Buti na lang at sinabi niyang matututunan niya itong kontrolin sa pamamagitan ng pagsasanay. Matapos magpasalamat muli sa pagliligtas sa kanyang buhay, inalok niya itong ibili ng tsaa. Ngunit habang naglalakad siya palayo, biglang natamba si Hayato at nahuli sa paghawak ng kanyang mga asset. Nabigla si Emilia at sa una ay inakala niyang gusto nitong i-enjoy ang kanilang huling gabi na magkasama. Ngunit matapos maalala na ito ay isang karaniwang epekto ng pag-activate ng virus, kinas niya itong muli at sinabing ito ang pinakamahusay na paraan upang man-neutralize ito. Sa susunod na sandali, pumasok si Claire at tinanong kung ano ang ginagawa ni Emilia habang nakaupo sa mahiwagang tungkod ni Hayato. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit pagkatapos mad-ulash kay Emilia, nabangga niya si Claire at kinuha ang unang kiss nito. Agad na lumayo si Hayato at humingi ng tawad, ngunit sa halip na atakihin siya gaya ng dati, sinabi ni Claire na hindi na niya kailangang humingi ng tawad sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, inakusahan siya ni Emilia ng pagiging malambing sa kanya at sinabihan si Hayato na ikis siyang muli dahil hindi niya kayang matalo kay President Claire. Samantala, tumungo si Sakura sa shower para maglinis habang tinatawagan ng kanyang manager ang akademya para gumawa ng isang espesyal na kahilingan dahil sila ang hahawak sa seguridad para sa kanyang konsyerto. Pagkalipas ng ilang araw, sina Hayato at Emilia ay nakipaglaban sa dalawang estudyanteng nagngangalang Retia at Fritz sa isang palakaibigang tunggalian. Matapos ang isa sa mga pagsabog ni Fritz na muntik nang mapaslang si Hayato, sumugod siya para umatake. Ngunit pagkatapos ay isiniwalat ni Fritz ang pangalawang blaster na matagal na niyang iniingatan para dito. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Hayato na nagti-takeover na ang virus, ngunit nagawa niya itong kontrolin at inihampas si Fritz sa dingding. Agad na inamin ni Fritz ang pagkatalo at hiniling kay Retia na madismaya dahil inakala niyang magiging sapat na ang kanilang lakas para sumali sa Special Council Unit para sa mga Slayer mission. Matapos sabihin ni Emilia na itoon niya ang pansin sa katotohanang pinagamit nila si Hayato ng full body armament, tinawagan ni Erika si Hayato para sa isang meeting kay Claire. Pagdating doon, sinabi ni Claire sa kanya na naghain si Sakura ng isang espesyal na kahilingan na gawin siyang bodyguard niya para sa konsyerto. Nalito siya at tinanong kung bakit niya siya gugustuhin, ngunit hindi rin alam ng mga babae at piniling ituon ang pansin sa katotohanan na maaaring mayroon pa ring mga savage sa isla. Ipinaliwanag ni Erika na kahit 7 savage ang nakita noong pag-atake, 3 ang hindi pa natagpuan, na nangangahulugang maaari pa rin silang umatake.
Pagkatapos tanggapin ang misyon, humingi si Hayato ng isang espesyal na kahilingan bago pumunta kay Karen. Pagkalipas ng ilang minuto, nagulat siya nang marinig na halos nasa tabi lang siya ni Sakura sa buong oras at sinabing matagal na niya itong pinapangarap na makita. Pero pagkatapos, sinabi ni Hayato na hindi na niya kailangang mangarap pa dahil nakakuha na ito ng mga tiket sa konsyerto para sa kanya. Matapos magpasalamat kay Hayato at magdiwang ng kaunti, binalaan siya ni Karen na mag-ingat sa mga babae at tubig dahil naghula siya para sa kanya at mukhang hindi maganda ang nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Hayato sa Zoo Islands at nakita si Emilia na natutulog sa tabi niya. Nang tanungin niya kung paano, sinabihan siya ni Emilia na kalimutan na lang ang lahat ng iyon para makapag-focus sila sa pag-e-enjoy sa araw na magkasama. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Hayato na ang kanyang misyon bilang bodyguard ay magsisimula ngayong umaga. Kaya, medyo nalungkot si Emilia, ngunit hinahangad pa rin niya ang swerte. Matapos niyang sumama kay Lady sa paliparan upang salubungin si Sakura, at ginugol ang halos lahat ng oras sa kotse sa pagtataka kung bakit gugustuhin ng isang sikat na babae ang isang baguhang may mental na kahinaan bilang bodyguard niya. Nang sa wakas ay makarating sila sa kanyang hotel, binuksan ni Hayato ang pinto, inaasahan na papasok siya, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ang isang maayos na bodyguard ay karaniwang tinitiyak na malinis ang silid bago siya papasukin. Agad na humingi ng tawad si Hayato at sinabing ito ang unang beses niya sa trabaho bago niya siniguradong ligtas ang kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok siya at biglang nagtanong kung gusto ba niyang pakasalan siya bago niya inilabas ang kuha ng kanyang malupit na pagtapos sa Savage. Matapos aminin na nahumaling siya matapos mapanood ang aksyon ni Hayato, inilarawan niya kung ano ang magiging buhay nila bilang perpektong magkasintahan. Matapos ang hindi mabilang na pagtatangka na pigilan siya sa pagsasalita, biglang pumayag si Hayato sa lahat at idiniin siya sa pader para maselyuhan nila ang kasunduan gamit ang isang kiss. Gayunpaman, nagulat si Sakura sa biglaang kumpiyansa ni Hayato, kaya tumakbo siya sa banyo para makatakas. Pagkalipas ng ilang minuto, hiniling niya kay Hayato na kunin ang kanyang recorder dahil nakakuha lang siya ng inspirasyon para sa isang bagong kanta. Habang sinusubukang kunin ito, nagpa siya si Hayato na kunin ang iba pa niyang gamit. Ngunit pagkatapos, hindi mapakali si Sakura at lumabas para tanungin kung nahanap na niya ito. Matapos makita ang kanyang plot armor sa kanyang mga kamay, sinubukan niyang maglakad pabalik at aksidenteng nadulas sa isang bar ng sabon. Agad na sumugod si Hayato para tingnan siya at nakatanggap ng isang tingin ng mga plot armor. Pagkatapos ay bumalik siya sa sopa at nag-isip kung ito ba ang babala sa kanya ni Karen. Pagkalipas ng ilang minuto, nagbihis si Sakura at humingi ng opinyon. Kaya, sinabi ni Hayato na ang cute niya gaya ng dati, ngunit nadismaya siya sa pick-up line nito na pang-rookie level at sinabihan siyang pagbutihin ito. Maya-maya, pinanood siya ni Hayato habang inaayos ang sarili niya sa isang press conference at pinuri siya sa pagiging sosyal niya pagkatapos. Pagkatapos noon, dinala ni Sakura si Hayato sa venue para sa kanyang konsyerto. At pagkatapos ipaliwanag ng kanyang manager na si Shuffle ang kanilang mga inaasahan para sa malaking araw, bumalik si Sakura na may espesyal na uniforme na nagpapakintab sa kanyang mga asset. Agad na tumalikod si Hayato para maging komportable siya, ngunit sinabihan siya nitong panoorin at inayos ang kanyang 100 bago umalis. Habang lumilipad siya, dumating si Char kasama si Meimei at ipinaliwanag na mayroon siyang non-combat type na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng mga ilusyon at panangga habang binibighani ang mga tagahanga gamit ang kanyang kahangahangang boses. Matapos mapansin ng manager ni Sakura na minsang iniligtas ni Char ang kanyang buhay noon, dumating si Sakura at tinanong si Hayato kung ano ang kanyang mga saloobin. Pagkatapos noon, tinawagan niya si Claire upang sabihin sa kanya kung kumusta ang misyon. At pagkatapos niyang sabihin na bisitahin siya sa umaga, bumalik siya sa hotel para maligo. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ang kanyang card para ma-access ito, nakita niya si Emilia sa loob at sinubukang umalis, ngunit hiniling niya sa kanya na makibahagi sa paliligo. Pagkapasok niya sa loob, tinanong niya kung kumusta ang kanyang araw. Ngunit habang ipinapaliwanag niya kung gaano ka-cool si Sakura, nagselos si Emilia dahil hindi niya ito basta-basta tinatawag sa kanyang totoong pangalan ng ganoon. Matapos magpasya si Hayato na tawagin siyang Emilia, tumayo siya at sinabihan siyang tumingin.
Dahan-dahan siyang lumingon sa pag-asang makita ang kanyang aset at mga pakwan, ngunit gusto lang niyang ipakita sa kanya na nagsimulang gumaling ang kanyang mga peklat pagkatapos nilang magkita muli. Pinatalikod niya itong muli, ngunit nang yayain niya itong tumambay bago ang konsyerto bukas, natuwa ang babae at sinubukang yakapin siya, ngunit nahuli niya itong hinawakan ang dalawa niyang pakwan. Kasabay nito, isang grupo ng mga Variant Slayer ang nagpabagsak sa isang mabangis na nilalang at nagpas siyang itabi ang natitirang plano nila para pagkatapos ng konsyerto. Kinabukasan, tuluyang sinira ni Sakura ang kanyang kwarto sa desperadong paghahanap ng inspirasyon at nauwi sa pag-iisip tungkol sa oras na ginugol niya kasama ang kanyang ina. Samantala, natagpuan ni Hayato ang kanyang sarili sa summer house ni Claire, nahihirapang kontrolin ang kanyang joystick dahil hindi niya mapigil ang tingnan ang mga watermelon nito. Nang sa wakas ay tinanong niya kung bakit nakadamit ito na parang maliit na katulong ni Santa, ipinaliwanag niya na ang summer house ang kanyang paboritong lugar para magpahinga. Matapos mapansin na namumula siya sa buong oras na ito, nagpa siya si Claire na bigyan siya ng paraiso at tumayo bago napagtanto na tinanggal ni Erica ang kanyang watermelon wraps ilang minuto na ang nakalipas. Agad na kumuha si Hayato ng screenshot sa isip ng kanyang mga asset. Ngunit pagkatapos, si Lady, na nanonood din, ay tumalon mula sa pool upang piliting burahin ang kanyang alaala. Sa kasamaang palad, nadulas siya sa losyon at tumama ang kanyang asset sa mukha ni Hayato bago pumasok si Chris at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ilang minuto ang lumipas, sinabi ni Claire kay Hayato na tinawagan niya ito dahil nakatanggap sila ng balita mula sa punong himpilan na isang napakabihirang variable stone ang ninakaw noong mabangis na pag-atake. Matapos ipaliwanag na dapat gamitin ni Sakura ang bato para sa kanyang pagtatanghal, sinabihan siya ni Claire na magbigay ng higit na atensyon dahil siya ang kanyang bodyguard. Sa sumunod na sandali, hinamon niya ito sa isang paligsahan sa paglangoy upang matubos ang kanyang sarili mula sa tunggalian. Ngunit matapos ipakita ni Chris ang halos transparent na speedo na dapat niyang isuot, mabilis na lumabas si Hayato ng summer house. Ilang minuto ang lumipas, nakipagkita siya kay Emilia sa business district at nagulat nang makita siyang nakasuot ng dress. Kaya ipinaliwanag niya na ang pagiging malayo sa akademya ay nangangahulugan na maaari na siyang maging sarili niya. Matapos siyang purihin ni Hayato, isinama niya ito sa pamimili at pinagbihis na parang isang alpha male. Matapos niyang mapansin na nahuhumaling ito sa isang kwintas at nagpas siyang bilhin ito, ngunit nang paalis na sila, pumasok sina Fritz at Retia sa tindahan, kaya pareho silang nagtago sa isang dressing room. Habang nag-aalala si Hayato na ang mahuli kasama niya ay maaaring makasira sa kanyang pagkakataong magkaroon ng perpektong harem, natuwa si Emilia na maging malapit sa kanya at sinubukang mas lumapit pa. Mabuti na lang at nakatakas si Hayato na buo pa ang kanyang V-card. Pagdating nila sa isang parke, umalis si Emilia para bumili ng inumin. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Claire si Hayato para sabihin sa kanya na tumakas si Sakura mula sa kanyang hotel. Tila nag-iwan siya ng sulat kay Shuffle na nangangakong babalik agad, ngunit dahil naroon pa rin ang mga savage, sinabihan ni Claire si Hayato na manatiling handa sa lahat ng oras at subukang hanapin siya sa lalong madaling panahon. Nang tanungin ni Hayato kung bakit siya mukhang galit, inamin ni Claire na pinapanood niya ang kanyang maliit na date at tinanong kung iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas mula sa summer house. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya nito na bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pagsama sa kanya sa isang shopping date. Matapos pumayag si Hayato at ibaba ang tawag, kinuha ni Sakura ang telepono niya at sinabing umalis pala ito para makasama siya. Nagulat siya na madali lang siyang mahanap ni Sakura, kaya ipinaliwanag niya na may naka-install na tracker sa telepono niya para masubaybayan niya ito sa panahon ng emergency. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinundan siya ni Hayato papasok ng kotse at nagpadala ng text kay Emilia na humihingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya. Gayunpaman, pinatawagan din niya si Sakura sa manager niya para hindi na mag-alala ang lahat tungkol sa kanya. Nang marinig ito ni Claire, napagtanto niya na hindi lang mga mini asset ni Emilia ang kailangan niyang alalahanin kung gusto niyang maangkin ang puso ni Hayato. Pagkatapos, nakarating sina Hayato at Sakura sa Grand Canyons ng isla. At pagkatapos siyang ilibat ni Sakura sa lugar, ipinaliwanag ni Sakura na madalas siyang bumisita sa mga canyon kasama ang kanyang ina ilang taon na ang nakalilipas.
Habang pareho silang nasisiyahan sa nakamamanghang tanawin, nagsimulang umawit si Sakura ng isang partikular na kanta na Maui Wowi. At nang sabihin niyang lagi rin itong inawit ng kanyang kapatid, nagulat si Sakura dahil ito ay isang kantang kinakanta ng kanyang ina. Pagkatapos ay tinanong niya si Hayato kung ano ang pangalan ng kanyang kapatid. At pagkatapos niyang sabihin ang Karen, sinunggaban siya ng babae at tinanong kung sila ba ang magkapatid sa isang silungan noong ikalawang mabangis na pag-atake. Sumagot si Hayato ng oo, at naalala ni Sakura na matapos mawala ang kanyang ina sa pag-atake, kumanta siya para sa kanila sa silungan kahit na nakakaramdam siya ng kawalan ng kapanatagan sa kanyang boses noong panahong iyon. Mabuti na lang at pareho nilang gustong-gusto ang kanyang pagkanta, at sinabi ni Hayato na kahanga-hanga ang kanyang boses kahit na hindi man lang ito nakikinig ng musika noon. Ang isang papuri na iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na magpatuloy sa pagkanta. Ngunit matapos siyang matagpuan ng kanyang ama, hinawan siya ng isang misteryosong virus na nag-alis ng kanyang boses. Matapos ang maraming nabigong pagsisikap na iligtas siya, ibinente siya ng kanyang ama sa isang pasilidad ng pananaliksik kung saan siya tinurukan ng isang espesyal na antivirus na kinuha mula sa mga savage. Sa ilalim ng pamamahala ni Vitaly, ang baliw na amo ng laboratorio, gumaling siya at nabawi ang kanyang boses. Ngunit ang iba ay hindi ganoon kaswert, sila ay tinatrato na parang mga daga sa laboratorio. At habang ang mga halos hindi tumugon sa antivirus ay itinapon, ang iba na katulad niya ay patuloy na tinurukan dahil nahuhumaling si Vitaly sa paglikha ng sarili niyang hukbo ng mga asasin. Si Sakura lang ang nag-iisang matagumpay na naging isang variant ng walang malalaking epekto dahil nakakuha siya ng kapangyarihang kumonekta sa mga tao sa pamamagitan ng kanta. Gamit ang kakayahang ito, nakahanap siya ng paraan upang matulungan ang isa na matiis ang sakit ng walang katapusang mga pagsubok ni Vital. Ngunit patuloy na nabawasan ang kanilang bilang hanggang sa wala nang natira maliban sa kanya. Mabuti na lang at sumugod si Shuffle sa tulong ni Char at iniligtas siya mula sa laboratorio. Matapos pakinggan ang lahat ng ito, isiniwalat ni Hayato na isa rin siyang variant, at ito ang nagpapaniwala kay Sakura na sila ay magka-soulmate. Kaya, nagpa siya siyang bumalik dahil nakakuha lang siya ng inspirasyon para sa isang album ng siglo. Ilang minuto ang lumipas, sumakay sila sa bus, ngunit habang sinusubukan ni Sakura na magsabi ng isang mahalagang bagay, isang savage ang sumalakay sa bus. Mabilis na lumikas ang mga sibilyan patungo sa kalapit na bundok habang sinusubukan ni Hayato na labanan ito ng mag-isa. Di nagtagal, narinig ni Claire ang tungkol sa pag-atake. At matapos matukoy ang lokasyon ni Hayato, nag-utos siya ng mga reinforcement, ngunit nananatili pa ring nag-aalala dahil kailangang lumaban ng mag-isa si Hayato hanggang sa marating nila siya. Ilang sandali pa, napagtanto ni Hayato na nasa malubhang panganib siya nang wala ang kanyang 100 suit dahil hindi niya kayang sabayan ang Savage. Ngunit nang muling bumangon ang Savage, gumamit si Sakura ng kalasag upang protektahan siya at nag-alok ng tulong. Nagpasalamat si Hayato sa kanya para dito at itinoon ang natitirang enerhiya niya sa espada bago sumugod at tinaga ang kaibuturan ng Savage. Agad na tumalon si Sakura sa kanya upang magdiwang at nang ipaalala ni Hayato sa kanya na may mga taong nanunood, sinabi niyang hindi mahalaga. Bago pa siya makatugon, nagpakita ang pangalawang Savage, at sa pagkakataong ito ay nabighani siya sa lakas ng pagsabog nito. Kaya sinubukan ni Hayato na protektahan siya gamit ang kanyang katawan. Mabuti na lang at agad na dumating sina Fritz at Retia upang suportahan siya. At matapos ding dumating si Emilia at pinutol ang isa sa mga braso ng Savages, tumalon siya sa pagitan ni Hayato at Sakura. Nang makabangon muli ang Savage, pinilit itong pina-atras ni Retia gamit ang isang malakas na suntok sa mukha, at mabilis na pinutol ni Emilia ang isa pang braso. Ngunit nang hindi nila maabot ang kaibuturan nito, nagsimula itong mag-regenerate. Nang makita ito, ipinaliwanag ni Emilia na kailangan nilang mag-focus sa kaibuturan. Kaya tiningnan ni Hayato si Sakura para malaman kung kaya niya nang wala ang kanyang proteksyon. Dahil dito, muntik nang putulan ni Emilia ang ulo niya at tinanong kung bakit parang napakalapit nila sa isa't isa, ngunit sinabihan siya ni Fritz na mag-focus sa rumaragasang death machine. Pagkatapos ay naglunsad si Retia ng pangalawang atake at inalis ang atensyon nito gamit ang isang suntok sa pangabago muling pinutol ni Emilia ang mga braso ng Savage, na nagbigay kay Hayato ng pagkakataong tapusin ito. Gayunpaman,
Nataman si Hayato bago pa man niya may tama ang pag-atake. Nang mapagtanto nilang lahat na halos agaran ang bilis ng pagre-regenerate nito, ginamit ni Sakura ang kapangyarihan ng kanyang boses upang pigilan ang galaw ng mabangis na halimaw. Mabilis na sinubukan ni Hayato na samantalahin ang pagkakataon, ngunit inatake siya ng isa sa mga variant mula noong isang gabi. Agad na sinubukan ni Sakura na gisingin siya, ngunit ang isa pang variant na nagngangalang ni Sat ay gumamit ng kasanayan sa pagkopya ng armas upang gayahin ang espada ni Hayato. Kasabay nito, umatake muli ang mabangis na halimaw, ngunit madaling napigilan ni Cruven ang pagsabog habang pinigilan ito ni Naker na maabot ang mga sibilyan. Matapos hiwain ang kaibuturan ng mabangis na halimaw, patuloy itong inatake ni Nisat na parang isang baliw. Kaya, sinabihan siya ni Retia na tumigil dahil baka mahawa siya. Hindi ito pinansin ni Nisat at dinilaan ang ilan sa likido. Kaya, sumugod si Retia upang umatake, ngunit natambush siya ni Naker. Matapos niyang gawin ang pareho kay Fritz, pumalit si Emilia habang inaatake ni Cruven si Hayato upang makita kung gaano ito kalakas. Habang patuloy silang nagbabanggaan ng mga espada, nag-ambala si Emilia, kaya't dinasarmahan siya ni Nisat, ngunit mabilis niyang binago ang kanyang espada sa isang blaster na pumipilit kay Nisat na umatras. Nang makita ito, napagtanto ni Cruven na hindi sila nakikipaglaban sa mga regular na estudyante at nagpas siyang umatras dahil nakuha na ni Nisat ang mga core. Matapos niyang makuha ang kalahati nito at sabihing magiging proud si Vitaly, napagtanto ni Sakura kung sino sila, ngunit tumakas sila bago pa siya makapagtanong. Naisip ni Hayato na habulin sila, ngunit sinabi ni Fritz na walang saysay ito dahil halos wala na silang natitirang gamit panglaban. Kaya, naghintay sila hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Pagkatapos, nakatagpo nila sina Claire at Char, na nagpaliwanag na ang mga variant na nakilala nila ay tinatawag na mga mangangaso dahil nagtatrabaho sila para sa mga kriminal na organisasyon tulad ng pinapatakbo ni Vitaly. Nang sinubukan niyang sabihin sa kanila kung bakit nila ninanakaw ang mga Savage Corps, sinubukan siyang pigilan ni Claire dahil ito ay classified intel, ngunit sinabi ni Char na walang saysay na itago ito sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang mga Savage Corps ay halos kapareho ng mga variable stone na ginagamit sa kanilang mga suit at maaari ring magkaroon ng matinding epekto sa kayamanan ng isang bansa dahil ang mga ito ay lubhang mahalaga. Dahil dito, sinabi ni Claire na natutuwa lang siya na ligtas silang nakabalik. At nang tanungin ni Hayato sina Fritz at Retio kung bakit sila nagpakita, inamin ni Emilia na siya ang nagdala sa kanila dahil malapit lang sila sa pinangyarihan. Ipinaalala ni Claire sa kanila na labag sa mga patakaran ng akademya ang makipaglaban sa isang mabangis na halimaw ng walang pahintulot. Ngunit dahil sila ang talagang naglakas loob noong labanan, nagpasya siyang isaalang-alang ang kahilingan ni Retia at Fritz na sumali sa Anti-Slayer Council Unit. Pagkatapos, sabay na lumabas sina Emilia at Hayato habang si Sakura ay naliligaw sa pag-iisip habang iniisip niya kung paano ang magiging konsyerto bukas. Pagkatapos, sinubukan ni Karen na turuan si Hayato kung paano mag-cheer para kay Sakura, ngunit bigla itong nakatanggap ng tawag mula sa kanya at mabilis na tumungo sa dalampasigan. Nang makita si Hayato, sinabi niya sa kanya na ang tanging dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga tao ang kanyang mga kanta ay dahil ang karamihan sa populasyon ng tao ay kasalukuyang nahawaan ng mabangis na virus, at ang kanyang mga kapangyarihan ay ginagamit lamang iyon upang maramdaman nila ang lalim ng kanyang musika. Iginiit niya na ito lamang ang dahilan kung bakit nakikinig ang mga tao sa kanya at nagsimulang parang maiyak. Ngunit pagkatapos ay ipinaalala ni Hayato sa kanya ang papuri na ibinigay niya sa kanya sa silungan ilang taon na ang nakalilipas. Ipinaalala niya sa kanya na wala pa siyang kapangyarihan noon at maganda pa rin ang tunog. Kaya nagpasalamat siya sa kanya sa pagpapasigla muli sa kanya at sinabing baka mas lalo pa siyang mahumaling sa kanya. Kinabukasan ng gabi, milyon-milyon ang nagtipon upang panoorin ang pagtatanghal ni Sakura, at talagang namangha ang lahat sa kanyang 100 suit. Pagkatapos ng ilang oras ng kanyang karaniwang mga class echo, nagpasya siyang kantahin ang kanyang pinakaunang kanta mula sa araw na iyon sa shelter. At naging emosyonal si Karen nang mapagtanto niya na nakilala niya ang kanyang paboritong idolo bago siya naging isang sikat na bituin sa mundo. Bagamat umaarte rin sina Char at Shuffle na parang mga tagahanga ni Darren Espanto na kumanta ng Maui Wowie, ang mga tao mula sa buong mundo ay nananatiling nakadikit sa kanilang mga screen habang ang boses ni Sakura ay nakakabighani sa lahat.
Kinabukasan, sa wakas ay nagkita muli sila ni Sakura at pumirma ng autograph bago iminungkahing kumanta sila ng magkasama sa susunod niyang konsyerto. Sa sumunod na sandali, hinailan niya palapit si Hayato para ikis sa pisngi at nagpaalam sa lahat habang lahat sila ay nagbubulungan sa gulat. Pagkalipas ng ilang araw, nagising si Hayato sa kanyang silid dormitoryo at nakita si Sakura na nakaupo sa kanyang higaan. Kaya, tumalon siya pabalik at tinanong kung kumusta na siya rito. Habang sinusubukan niyang magpaliwanag, pumasok si Claire at nagbanta na arestuhin si Sakura. Kaya, kumapit siya kay Hayato at nagmakaawa na iligtas siya. Matapos ding pumasok si Emilia, nagsimula silang lahat na mag-away para sa joystick ni Hayato hanggang sa mawala ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, sa wakas ay nakapagpahinga si Hayato at nagpas siyang gugulin ang panahon sa dalampasigan kasama ang mga babae. Dumating din si Miharu, ngunit lalo lamang siyang nasa sabik dahil sa wakas ay maaari na niyang titigan ang mga aset nito buong araw nang hindi pinuputol ni Karen ang kanyang leeg. Napansin ni Sakura kung gaano siya nahuhumaling kay Miharu at inihilig ang kanyang braso sa pagitan ng mga aset nito upang ipaalala sa kanya na mayroon siyang mas mahusay na pagpipilian. Ngunit mas malaki na ang target ni Hayato at ang mas malala pa, si Emilia, na may mini asset syndrome pa rin, ay nagselos at sinabihan si Sakura na iwan na lang siya. Ngunit hindi siya pinansin ni Sakura at hinayla si Hayato sa tubig. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita ni Emilia si Claire na nakadamit na parang paboritong makita ng bawat lalaki at agad itong inakusahan ng pagtatangkang linlanggan si Hayato, ngunit umakto si Claire na walang kaalam-alam. Pagkatapos, nagpa siya si Sakura na maghanda ng tanghalian para sa lahat at ginamit ang pagkakataong iyon para ipakita kay Hayato ang kanyang asset. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Emilia at ipinaliwanag na sumali lamang siya sa akademya para matupad ang kanyang pangarap na maging asawa ni Hayato. Nang marinig ito, nangako si Emilia na sisiguraduhin niyang mabibigo siya. Ngunit naging mausisa si Sakura at nagtanong kung bakit siya nababagabag sa romantikong relasyon ni Hayato dahil lalaki rin naman siya. Matapos maalala na si Claire lang ang nakakaalam tungkol sa kanyang maliit na sikreto, sinabi ni Emilia na mas mahalaga ang kanyang pagkakaibigan kay Hayato kaysa sa isang kasal sa hinaharap sa pinakamalaking popstar sa planeta. Sa sumunod na sandali, sumali si Karen at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang kapatid ni Hayato upang manalo sa argumento kung aling relasyon ang mas mahalaga. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula sina Erika at Lady ng isang paligsahan sa paglalagay ng sunscreen upang makita kung sino ang pinakamahusay na makapagpapabuhol sa katawan ni Claire. At sa hindi malamang dahilan, natagpuan ni Hayato ang kanyang sarili na naipit sa pagitan ng mga aset ni Claire. Nang magawa niyang hilahin ang kanyang sarili palabas ng black hole nito, dumating ang isang helikopter na may dalang malagiga-Chad na nagngangalang Jodar, na pala ay kapatid ni Claire at pinuno ng Warsland, ang kumpanyang namamahala sa akademya. Sinubukan niyang batiin si Claire, ngunit tumugon ito ng may malupit at malamig na tugon. Kaya inilipat niya ang kanyang atensyon kay Hayato at pinuri ito sa pagkakaroon ng mas mataas na 100 compatibility score kaysa kay Claire. Dahil dito, hiniling niya kay Claire na sumunod sa kanya pabalik sa headquarters para sa isang mahalagang bagay. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ni Claire ang lahat sa kanyang opisina at ipinaliwanag na isang espesyal na unit ang nilikha upang harapin ang mga mabangis na pag-atake at sasali sila. Nalito sina Fritz at Retia dahil hindi pa sila kailanman tinawag para sa isang mahalagang misyon. Kaya ipinaliwanag ni Claire na tinanggap na ang kanilang kahilingan na sumali sa Special Council Unit. Pagkatapos ng maikling briefing, lumabas silang lahat. Ngunit dumating si Jodar at humingi ng kaunting oras kay Hayato para mag-usap. Ilang sandali pa, isinakay niya si Hayato sa isang classified elevator at tinanong kung alam niya kung paano palaging may matatag na supply ng enerhiya ang akademya. Sinabi ni Hayato na dapat ay ang reactor, ngunit ipinaliwanag ni Jodar na ang reactor ay hindi makakagawa ng sapat na enerhiya upang mapagana ang lahat ng kanilang mga pasilidad. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang espesyal na password upang makapasok sa isang nakatagong palapag na ginagamit upang mag-imbak ng isang napakalaking kakon. Matapos niyang tingnan ng mas malapitan at mapagtanto na may isang babae sa loob, ipinaliwanag ni Jodar na siya si Lisa, ang nagpapagana sa buong akademya at siya rin ang unang artificial na nilikhang assassin sa kasaysayan.
Habang sinusubukan ni Hayato na intindihin ito, isa na namang nakakagulat na pangyayari ang inilabas ni Jodar sa pamamagitan ng pagbubunyag na si Lisa ay ang nakababatang kapatid niya at ni Claire. Bago pa man maipahayag ni Hayato ang kanyang pagkabigla, narinig nila ang isang baril na kinakalabit at nakita nila si Claire na malapit ng pasabugan ang ulo ng sarili niyang kapatid. Halatang naiirita, tinanong niya kung bakit niya dinala si Hayato sa lugar na ito. Kaya, ipinaliwanag ni Jodar na si Hayato ang malamang na pinakamalakas na variant sa akademya, na nangangahulugang maaaring sapat na ang kanyang lakas para gisingin si Lisa mula sa kanyang koma. Nangangahulugan din ito na dapat niyang malaman kung sino talaga ang kanilang pinakamahalagang asset. Matapos magbiro tungkol sa kung paano siya maaaring maging prinsipe na kumis sa kanya pabalik sa buhay, sinabihan ni Jodar si Hayato na subukang gisingin si Lisa gamit ang kanyang kapangyarihan. Nag-alangan si Hayato, iniisip na baka siya ang susunod na aasikasuhin ni Claire, ngunit pinayagan niya ito. Kaya ibinuhos niya ang kanyang mana sa kakon. Sa kasamaang palad, halos hindi niya kiniliti si Lisa. Kaya sinabi sa kanila ni Jodar na plano niyang hulihin si Vitaly bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Vitaly na atakihin sila or gumawa ng mas malala pa kay Lisa. Sinubukan ni Claire na tanungin pa siya tungkol kay Vitaly dahil tila may kasaysayan sila, ngunit hindi ito pinansin ni Jodar at sinabihan siyang subukang dalhin si Hayato para sa hapunan kasama ang pamilya. Pagkaalis niya upang simulan ang paggawa ng mga plano para kay Vitaly, bumalik sina Claire at Hayato sa elevator. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkailang, panangdokwan niya itong ikukwento ang nangyari sa kanilang dalawa. Maya-maya, sumama si Hayato sa iba pang miyembro ng team para sa kanilang unang anti-savage mission. At pagkatapos ng maikling briefing mula kina Liddy at Erika, nakarating sila sa isang espesyal na kampo ng hukbo sa ibang distrito. Sa sumunod na sandali, isang babae na nagngangalang Claudia ang bumangga kay Emilia at tinawag itong prinsesa. Ngunit pinigilan siya ni Emilia na magsalita upang mapanatili ang kanyang sikreto. Sa kabila nito, ipinakilala ni Claudia ang kanyang sarili bilang bahagi ng Federation of Britannia at patuloy na hiniling kay Emilia na umuwi. Kaya, tinanong ni Hayato kung ano ang pinag-uusapan niya. Binigyan siya ni Claudia ng masamang tingin dahil sa pag-abala sa kanilang pag-uusap, ngunit nagpa siya si Emilia na hayaan siyang ibunyag ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ni Claudia na si Emilia ay isang prinsesa mula sa Imperyong Britanya at iginiit na kailangan niyang umuwi, ngunit tumanggi si Emilia dahil ang pagsugal ng kanyang buhay para sa pagkakataong makasakay sa joystick ni Hayato ang tanging mahalaga sa kanya. Dahil dito, nagalit si Claudia, kaya hinamon niya si Hayato sa isang tunggalian upang patunayan na wala itong silbi. Sa una ay inakala ni Hayato na nag-iingay lamang siya, ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, napunta sila sa isang dojo. Sa sandaling magbigay ng senadoryos ang dojo master, pinakawalan ni Claudia ang lahat ng kasanayang natutunan niya upang talunin si Hayato, ngunit madali niya itong napatumba. Kaya, ipinagdiwang ni Emilia ang kanyang tagumpay at hindi pinansin ang mga pakiusap ni Claudia na umuwi na siya. Mamaya ng gabing iyon, isinama ni Emilia si Hayato para mamasyal. At habang nag-uusap sila, sinundan sila ni Cruven at ng kanyang mga kasama. Kinabukasan, nakatanggap sila ng huling briefing tungkol sa misyon. At matapos ma-assign sa kani-kanilang mga koponan, nagalit si Emilia na si Claudia ay nasa iisang koponan kasama niya at ni Hayato. Sa kabilang banda, nasa sabik si Claudia dahil maaari niyang ipagpatuloy ang pagkumbinsi kay Emilia na bumalik sa Britanya. Hinamon din niya si Hayato sa isa pang labanan ng mga kasanayan upang makita kung sino ang pinakamalakas sa kanila. Dahil dito, napagtanto ni Claire na maaaring maging problema si Claudia sa misyon. Kaya, sinabihan niya si Claudia na dahan-dahanin ang pakikitungo kay Hayato upang hindi niya mapunta ang lahat sa maagang libingan. Sinabihan din niya itong kalimutan ang pagkuha kay Emilia dahil nakikita na siya ngayon ng akademya bilang isang mahalagang asset. Nang matapos iyon, tumungo sila para sa misyon, at hindi nag-aksaya ng oras si Claire sa pagpuksa ng maraming savage sa lugar. Sinabihan ni Emilia si Hayato na makipagsabayan upang mapaslang din nila ang ilang savage. Ngunit sumugod si Claudia upang agawin ang atensyon at binigyan si Emilia ng pagkakataon na tapusin ang isang savage. Agad niyang sinabi kay Emilia na mas magaling siya kaysa kay Hayato, ngunit wala lang pakialam si Emilia.
Pagkatapos ay nagsagawa si Erika ng mabilis na pag-scan sa nakapalibot na lugar upang makita kung may natitira pang mga savage. Pagkatapos nito, binigyan niya si Claire ng berdeng ilaw upang magbigay ng higit pang mga utos. Kaya, iminungkahi ni Claire na lumipat sa isang bagong lokasyon. Habang sinasamantala ni Hayato ang pagkakataong ito para magpakabusog ang kanyang mga mata sa mga asset, patuloy naman silang sinusundan ni Cruven at ng kanyang mga tauhan. Kasabay nito, pinanood ni Fritz si Retia, isa pang slayer na nagngangalang Ali, na madaling napaslang ang isa pang savage. Pagkatapos ay inalis niya ang pangangilig sa kanyang Excalibur at sinabihan silang magtipid ng enerhiya dahil malayo pa ang kanilang lalakbayin. Maya-maya pa, bumalik si Hayato at ang mga babae sa base. At nang magsimulang mag-alangan muli si Claudia tungkol sa pagiging isang walang silbing mahina, mahinahon niya itong tinanggap. Nakakagulat na mas lalong nahulog ang loob ni Emilia, dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kakumbaba. Matapos sabihin ni Erika sa kanila na asahan ang pag-ulan sa lalong madaling panahon, nagpa siya si Claire na hatiin ang lahat sa mga pangkat para sa misyon. At agad na sinubukan ni Emilia na manatili kay Hayato. Tumanggi si Claire, sinabing hindi maaaring makasama ni Hayato ang isang taong nagmamalasakit lamang sa kanyang joystick. Agad na sinuportahan ni Claudia ang kanyang desisyon, kaya napunta si Hayato sa kanya at kay Claire, habang si Emilia ay kinuha ang unang shift kasama si Erika. Mamaya ng gabing iyon, bumalik si Erika upang magbigay ng update sa kanilang natagpuan habang nagpapatrolya. At pagkatapos niyang makumplito ang ulat, nagpa siya si Claire na pumalit. Habang nagsisimula siyang makipag-usap kay Hayato, naramdaman ni Claudia ang tensyon sa pagitan nila at nag-alok na manatili habang nagmamasid sila sa mga nakapalibot na kakahuyan. Sinabi niya na ito ang pinakamahusay na paraan upang mapanatiling ligtas ang lahat at iminungkahi din na ituring nila ito na parang isang date. Ngunit agad na sinabi ni Claire na iniisip lamang niya ang misyon. Habang pareho silang papunta sa mas malalim na bahagi ng kakahuyan, nanatili si Claudia at nagdarasal na sana'y matakot sila upang maipakita niya sa wakas kay Emilia na si Hayato ay isang walang silbing lalaki. Ilang minuto ang lumipas, isang savage ang nagpakita. At dahil palihim na najam ni Cruven ang kanilang mga komunikasyon, nabigo si Claire na may parating ang isang transmission. Kaya't pareho nilang napagpasyahan na harapin ang savage ng mag-isa. Sa tulong ni Hayato, nagawa niya itong talunin ngunit ang labanan ay nag-iwan sa kanyang mga asset na basang-basa sa putik, kaya't tumungo sila sa lawa. Samantala, sinubukan ni Emilia na palihim na pumasok sa kampo ni Hayato. Ngunit nang mapagtanto niyang nakaalis na ito, tinawagan siya ni Claudia para makipag-usap at sinabing si Hayato ay nasa isang late-night date kay Claire. Matapos maramdaman ang sakit sa boses ni Emilia, iminungkahi niyang umuwi muli, ngunit tumanggi si Emilia at sinabing handa na siyang makipaglaban sa kahit sino para sa puso ni Hayato. Nang mga sandaling iyon, inalis na ni Claire ang kanyang suit at sumisid sa lawa habang si Hayato ay nahihirapang kontrolin ang kanyang joystick. Para mawala ang kanyang panggatong, tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng tubig. Kaya, inilarawan ito ni Claire sa kanya bago tinanong kung ano ang pakiramdam kapag ang kanyang mabangis na kapangyarihan ay nang ibabaw. Matapos sabihin ni Hayato na parang literal na nababaliw, naging emosyonal si Claire at sinabing ito marahil ang nararamdaman ni Lisa sa buong panahon na ito. Tila tinurukan si Lisa ng savage na likido bago pa man siya ipanganak dahil ang kanilang ina ay isang baliw na desperadong gustong gawin silang isang buhay na sandata. Ilang taon na ang nakalilipas, sa panahon ng isang mabangis na pag-atake, nakulong si Claire at malapit nang makipagkita sa kanyang lumikha nang gamitin ni Lisa ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang magpakawala ng isang malakas na pagsabog sa pagsisikap na iligtas siya. Gumana ito, ngunit nauwi si Lisa sa isang coma mula noon at kinailangang bantayan ng mabuti gamit ang mga pinakabagong kagamitan na magagamit. Bilang resulta, ginawa ni Jodor si Claire na kanyang puppet at mahalagang inukit ang layunin ng kanyang buhay upang siya ang pumalit sa akademya bilang pangulo at magsilbing bodyguard ni Lisa sa lahat ng oras. Matapos sabihin iyon, gusto rin niyang ibalik si Lisa anuman ang mangyari. Tinanong ni Claire si Hayato kung hindi ba siya gaanong pinapansin nito dahil sa pagiging makasarili at labis na demanding paminsan-minsan. Matapos niyang sabihin na ang lahat ng ito ay para protektahan si Lisa, inamin ni Hayato na sumali lamang siya sa akademya para mapagamot si Karen, kaya hindi siya dapat makaramdam ng sama ng loob sa kanyang sarili.
Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng emergency transmission mula sa grupo ni Fritz na humihingi ng tulong dahil inaatake sila. Agad na sinubukan ni Claire na umalis sa lawa, ngunit natisod siya kay Hayato at binigyan siya ng mukha na puno ng plot armor. Matapos niyang makuha ng maayos ang mga asset niya, nagbihis siya at nangakong papanagutin siya bago pa man sila makakita ng flare mula kay Fritz. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Claire na bumalik sa kampo habang siya ay umalis upang tulungan si Fritz. Nang mga sandaling iyon, na-knockout na siya ni Naker. Kaya, sinabihan ni Cruven si Lydie na sumuko, ngunit tumanggi siya. Kaya, inactivate ni Cruven ang variant mode at binasag ang kanyang mga tadyang sa isang atake lamang. Nang susubukan niyang kunin ang kanyang 100, dumating si Claire at madaling pinasabog sila pabalik bago humingi ng tawad kay Lydie. Nangako siyang hindi niya tatapusin si Cruven at ang kanyang mga kasama kung magbibigay sila ng impormasyon tungkol kay Vitaly, ngunit sa sandaling ito ay umulan. Kaya sinabi ni Cruven sa kanyang mga kasama na ito ang kanilang maswerteng araw. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Nisat ang kanyang variant na mga mata upang lumikha ng mga sandatang sapat na makapangyarihan upang i-target ang mga kanya ni Claire. Gayunpaman, mabilis siyang lumipat sa Buster Cannon, ngunit nag-dive si Cruven at pinatumba si Claire bago pa man niya mailabas ang pagsabog. Agad siyang sinubukang tapusin, ngunit nahuli siya ni Erica gamit ang kanyang mga kadena. Habang nahuli ni na Claudia at Emilia sina Nisat at Naker, sumugod si Hayato kay Claire, na nagbigay kay Cruven ng huling pagkakataon na sumuko. Sa sumunod na sandali, natalo si Cruven at tumangging tanggapin ang pagkatalo bago binali ang mga kadena ni Erica. Agad na nakipag-espada si Hayato sa kanya habang sinusubukan ni Naker na talunin si Emilia. Sa loob ng ilang segundo, itinali siya ni Emilia sa pader at inalok na huwag siyang pabayaan kung susuko siya, ngunit tumanggi si Naker. Kaya't nagpakawala si Emilia ng isang mapaminsalang bala sa katawan na nagpalipad kay Naker patungo sa gilid ng bundok. Nang makita ito, ginaya ni Nisat ang mga kanya ni Claire upang atakihin si Emilia, ngunit madali niya itong naiwasan at gumanti. Sinubukan din ni Nisat na gayahin ang kanyang mga armas, ngunit ginawa itong espada ni Emilia at nagbanta na dukutin ang kanyang mga mata kung maiisip niya ito. Nang sabihin niya kay Nisat na gamitin ang kanyang mga mata para sa kabutihan, mas lalong nagalit si Cruven at sinabing walang magandang nangyayari sa mundo habang mas pinapalakas niya ang kanyang kapangyarihan para umatake. Nagawa ni Hayato na harangan ang bawat pag-atake, ngunit nasulyapan din niya ang nakaraan ni Cruven. Mga taon na ang nakalilipas, nagtatrabaho siya bilang isang alipin sa isang minahan kasama sina Nisat at Naker. Sa panahong iyon, palagi silang minamaltrato at pinipilit na gawin ang mga gawaing napakasakit para sa isang ganap na nasa hustong gulang. Matapos tiisin ang malupit na mga kondisyon sa loob ng tila napakatagal na panahon, nagawa nilang makatakas, ngunit kinailangan nilang maglakad sa isang tuyot at lubhang malupit na disyerto. Sa isang bahagi ng daan, nawalan ng paninindigan si Nisat at bumagsak, na humantong sa isang malubhang pinsala sa mata. Sa kabutihang palad, natagpuan nila si Vitaly, ang psychotic researcher, na nangakong ililigtas ang kanyang mata at bibigyan din sila ng sapat na lakas upang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Sa kasalukuyang panahon, tinanong lang ni Cruven si Hayato kung lumalaban ba siya para sa isang layunin na mas malaki kaysa sa kanila. Kaya, naalala ni Hayato kung bakit siya nagsimulang lumaban at sinabing ginagawa niya ito upang protektahan ang mga ngiti ng lahat ng kanyang minamahal at upang gawing mas magandang lugar ang mundo, habang pinapagana rin niya ang higit pa sa kanyang variant power at pinakawalan ang buong body armor. Tumanggi rin si Cruven na tanggapin ang pagkatalo at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Natural, natalo siya ni Hayato at pinilit siyang umatras, ngunit pagkatapos ay ginamit niya ang higit pa sa kanyang variant power at nagsimulang samuka ng dugo. Nakita ito ni Claire at sinabihan si Cruven na tumigil, ngunit tumanggi siya at sinabing kailangan niyang patuloy na lumaban para sa kanilang kalayaan. Nang sandaling iyon, isang savage ang tumalon mula sa lawa at nagpasiklab ng mga pakpak bago tuluyang nawasak ang isa sa mga campsite. Nang makita ito, inihagis ni Cruven ang isang bag na puno ng mga variant stone kay Claire at nanawagan ng tigil putukan kapalit ng mga ito, na nagpapahintulot sa kanya na kunin ang savage core. Habang naghahanda siya para umatake, binalaan siya ni Hayato tungkol sa panganib ng paggamit ng napakaraming variant na kapangyarihan, ngunit iginiit niyang lumaban at umalis.
Gayunpaman, naglagay ang Savage ng isang malakas na harang na humaharang sa kanyang pag-atake. Kaya, patuloy na umatake si Cruven at ginagamit ang bawat natitirang lakas sa kanyang katawan. Sinabihan siya ng lahat na tumigil, ngunit patuloy niyang inatake ang kalasag dahil ang isang napakalakas na core ay sa wakas ay sapat na upang mabili ang kanilang kalayaan. Nang magsimulang mag-charge up ang Savage para sa sarili nitong pagsabog, sinabihan siya ni Niset na tumigil, ngunit patuloy na lumaban si Cruven at muntik nang maging alikabok. Isang huling segundong pag-activate ng kalasag ang nagprotekta sa kanyang katawan, ngunit natamba pa rin siya. Kaya, sumugod si Hayato at iniligtas siya. Nang tanungin ni Cruven kung bakit, ipinaalala sa kanya ni Hayato na lumalaban siya para sa isang mas magandang mundo. Kaya nagmakaawa si Cruven sa kanya na protektahan sina Nisat at Naker anuman ang mangyari. Pagkatapos niyang mawalan ng malay, nagsimulang maghanda ang Savage para sa isa pang malakas na pagsabog. Kaya umatake si Claire gamit ang Buster Cannon, ngunit naharangan siya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Emilia na pasabugan ito ng sabay-sabay, ngunit sinabihan sila ni Erika na tumigil dahil ang pinagsamang pag-atake kasama ang bawat iba pang Slayers sa kakahuyan ay tiyak na makakalusot sa harang ng Savage. Gayunpaman, dahil nakajam pa rin ang kanilang mga radyo, hiniling ni Claire kay Nisat na i-off ang kanilang jamming device. At pagkatapos tingnan si Naker, na wala pa ring malay, inoff niya ito. Agad na tinawagan ni Claire si Char at humingi ng mabilis na pagsusuri upang makita kung magtatagumpay ang pag-atake. At matapos magbigay ng berdeng ilaw si Lisa, pinalakas nila ang kanilang mga kanyen. Gayunpaman, sa huling segundo, napaslang ng Savage ang ilan sa mga Slayers na naruroon. Kaya, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay nabigo pa ring masira ang harang. Nang sandaling iyon, nagpanukala si Char ng isang bagong plano sa pag-atake. Ngunit para gumana ito, kinailangan ni Hayato na ikis si Claire at ibahagi ang ilan sa kanyang Savage Virus upang gawing mas malakas ang kanyang Buster Cannon. Gaya ng inaasahan, natarante sina Emilia at ang iba pa at maging si Hayato ay nag-atubili. Ngunit matapos sabihin ni Claire na handa na siya sa anumang bagay, nagsimulang magpalakas ang Savage para sa isa pang pagsabog. Sa pag-uubos ng oras, dinala ni Hayato si Claire sa tabi para sa ikis. At sa sandaling maramdaman niya ang kanyang asensya na bumubuhos sa kanyang katawan, sinabihan niya ang lahat na maghanda. Sa susunod na sandali, pinagsama-sama nila muli ang kanilang mga pag-atake. At pagkatapos na magamit ni Claire ang kapangyarihang nakuha niya mula kay Hayato, sa wakas ay nalampasan nila ang harang. Agad na pinaandar ni Hayato ang kanyang variant power at sumugod upang ibigay ang pangwakas na atake, ngunit agad siyang nawalan ng malay pagkatapos. Kaya sumisid si Emilia sa tubig para iligtas siya at nagpas siyang kumuha ng sarili niyang kiss sa halip na umahon sa tubig. Pagsapit ng umaga, karamihan sa mga Slayer ay nawalan ng malay sa isang eroplano habang si Erika ay nakipagkita kay Claire upang tanungin kung bakit gusto ni Jodar na ibalik ang mga tauhan ni Cruven sa akademya kasama nila. Inamin ni Claire na nagdududa rin siya tungkol sa kanila, ngunit sinabing malamang na ito ang pinakamahusay na hakbang kaysa hayaan silang bumalik kay Vitaly. Matagal nang lumipas, natapos ni Char ang kanyang check-up kay Hayato at sinabihan si Emilia na huwag mag-alala dahil madyay gising ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang umalis, nagpa siya si Emilia na ikis siyang muli, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Sakura kasama si Karen at tinanong kung ano ang ginawa niya. Agad na sinabi ni Emilia na may nakita siyang isang bagay sa mata nito, at pareho silang nagpa siya na tanggapin ang kanyang mga kasinungalingan dahil sa tingin pa rin nila ay lalaki siya. Doon, nagising si Hayato at habang ipinapaliwanag nilang lahat ang nangyari, napagtanto ni Vitaly na hindi na babalik si Cruven at ang mga babae. Kaya, sinimulan niya ang huling yugto ng kanyang plano. Sa panahon ng labanan laban sa mga tauhan ni Cruven noong nakaraang gabi, natamba si Ali dahil sa lumilipad na Savage. Kaya naman, sinubukan ng kaibigan niyang si Wendy na tumulong, ngunit nakakita siya ng isa pang Savage at napagtanto niyang wala itong core. Bigla na lang siyang natamba dahil sa malalakas na sonic wave at agad na nagpatuloy sa isang malaking hakbang para sa kanyang plano. Ilang linggo na ang nakalipas mula noon, at kakabalik lang ni Hayato mula sa isang bakasyon kasama ang iba pang mga tripulante, kaya tinanong ni Claire kung nasiyahan ba sila. Sinabi ni Emilia na nagdala siya ng mga merienda para sa lahat ngunit sa kasamaang palad, kinakain na ni Char ang lahat.
Nang tanungin ni Hayato ang tungkol sa mga crew ni Cruven, sinabihan siya ni Claire na huwag mag-alala dahil patuloy pa rin silang binabantayan sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa. Sinabi niya sa kanila na ang laboratorio ni Vitaly ay natuklasan noong isang araw lang, ngunit tila nakatakas ito dala ang lahat ng mahahalagang teknolohiya bago pa sila dumating. Bilang resulta, plano nilang palakasin ang seguridad bago ang nalalapit na pista na kanilang ginaganap bawat taon upang ipagdiwang ang akademya. Nalito si Hayato dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol sa pista noon. Kaya ipinaliwanag nila na isa itong pagdiriwang na nagaganap ng ilang araw upang ipagdiwang ang lahat ng nagawa ng akademya. Matapos ibunyag ni Sakura na magtatanghal siya sa konsyerto na may dalang sikretong sandata para sa mga tagahanga, tinanong ni Hayato kung ano ang sandata at tinanong niya kung bingi ba ito nang sabihin niyang sikreto ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Erika ang lahat ng paghahandang ginagawa para sa pista at sinabihan silang bantayan ang mga robot na naglilinis. Maya-maya, tumungo silang lahat sa runway upang salubungin ang iba pang mga Slayer. Ngunit tumalon si Claudia palabas ng eroplano at sinubukang sagorin si Emilia gamit ang kanyang mga labi. Tinawag din niya muli ang kanyang tunay na pangalan. Kaya ipinaalala ni Emilia sa kanya na tumigil na sa pagsasalita dahil iniisip pa rin ng lahat na isa siyang random na lalaki na may gusto kay Hayato. Ilang sandali pa, nakasalubong ni Retia at Fritz si Wendy at nagtanong tungkol kay Ali, ngunit sinabi ni Wendy na hindi na niya ito nakita simula noong misyon. Nagpasalamat si Fritz sa pagdating nito at nangakong tutulong kung sakaling may kailangan ito. Habang tumatagal ang araw, ang lahat ng iba pang mga estudyante ay tumulong sa paghahanda para sa pista habang sina Hayato at ang iba pang mga Slayer ay naghahanda para sa kanilang mga pwesto. Maya-maya pa, nakarating siya sa ospital at nakita si Sakura na pumapasok sa kwarto ni Karen. Sinundan niya ito papasok at nagulat nang makita si Char na may buong setup ng produksyon. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, nagpa siya si Sakura na ibunyag ang malaking sikreto, na si Karen ay magtatanghal kasama niya sa pista. Nagulat si Hayato dito at ipinaalala sa kanya na si Karen ay naka-admit pa rin sa ospital, ngunit sinabi ni Sakura na hindi ito magiging problema dahil tila may sarili ng 100 suit si Karen ngayon. Matapos tiyakin ni Char na magiging maayos si Karen sa entablado, inamin ni Karen na medyo natatakot siya tungkol dito. Nagpa siya si Hayato na umarte na parang isang kuya at hinikayat si Karen bago umalis. Kinabukasan, inanunsyo ni Claire ang pagsisimula ng pista. At habang nasa sabik ang lahat para dito, nagalit si Claudia dahil siya ang na-assign sa runway, na nangangahulugang tiyak na hindi niya makikita si Emilia. Kasabay nito, nawalan si Cruven ng ilang brain cells nang makita ang mga asset ni Maymay. At pagkatapos niyang umalis, naisip niya kung paano nagkakaroon ng selebrasyon ang akademya sa kabila ng panganib ng isang mabangis na savage na pag-atake. Nang simulan ni Naker na sabihin na talagang may ginagawa silang masama at ituro ang katotohanan na kinuha nila ang kanilang mga variable stones, ipinaalala ni Cruven sa kanya na hinayaan nila si Nisat na itago ang kanya dahil kailangan niya ito para gumana. Habang iniisip ni Nisat kung paano siya iniligtas ni Emilia, tinawag silang pareho ni Naker na mahinahon at ipinaalala sa kanila noong sinabi ni Vitaly na sinusubukan ng mga Slayer na sakupin ang mundo. Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay nakapagpahinga sina Hayato at Emilia upang galugarin ang pista, ngunit nagsimulang kumapit si Emilia sa kanya ng sobra, kaya sinubukan niya itong pigilan. Pagkatapos, may narinig silang tumatawag sa kanila at nagulat silang makita sina Retia at Erika na nakadamit na parang mga katulong mula sa Red Light District. Agad na sinubukan ni Erika na ipaliwanag kung paano siya naakit dito, ngunit kumuha si Emilia ng ilang litrato para ipakita sa lahat mamaya. Nahiya si Erika at sinubukan siyang pigilan, ngunit patuloy pa rin si Emilia sa pagkuha ng higit pa. Ilang sandali pa, pumasok sila sa kafe at matapos silang batiin ng lahat ng ibang katulong, napansin ni Emilia na pinagpipistahan ni Hayato ang kanilang mga asset gamit ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay hiniling niya na sana ay isa siya sa kanila, ngunit nagpa siya si Erika na tuparin ang hiling na iyon. Ipinaalala sa kanya ni Hayato na dapat nilang ilihim ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa lahat. Ngunit ang tanging inaalala ni Erika ay ang paghihiganti para sa mga litratong kinuha ni Emilia kanina. Ilang minuto ang lumipas, isiniwalat ng mga katulong si Emilia kasama ang kanyang bagong hitsura at pinilit si Hayato na lumapit sa kanya. Sa proseso,
Natisod siya at nahawakan ang kanyang mga asset. Kaya, kumuha ang mga babae ng hindi mabilang na mga litrato ng mga ito para ikalat sa buong campus. Gayunpaman, habang nababahala si Hayato sa posibilidad na mabunyag si Emilia, nagsimula niyang magustuhan ang ideya ng pagkalat ng mga tsismis tungkol sa kanilang relasyon. Kalaunan, lahat ay tumungo sa lugar ng konsyerto para sa pagtatanghal ni Sakura. Kaya, pinuntahan ni Hayato si Karen dahil halatang kinakabahan siya. Matapos dumating sina Sakura at Shuffle para sa huling ensayo, dumating si Jodar upang batiin din ang mga babae. Pagkalipas ng ilang minuto, umakyat si Sakura sa entablado at nagbigay ng isang nakakakilabot na pagtatanghal na nag-iwan sa lahat ng nabighani. Habang kumakanta at sumasayaw silang lahat, nakipagpalitan ng pwesto si Wendy sa isang gwardya sa pasukan at tinulungan si Vitaly na palihim na pumasok sa isang mahalagang pasilidad ng kontrol, para lamang mawala ng malay at itapon na parang basura sa kalye. Nang mga sandaling iyon, ikinwento na ni Sakura sa lahat ang isang maikling kwento kung paano siya binigyang inspirasyon ni Karen na magsimulang kumanta. At pagkatapos ilabas si Karen sa entablado, tinulungan niya itong malampasan ang stage fright. Sa sumunod na sandali, ginamit ni Karen ang kanyang 100 at mula sa pagiging nudmeat sa ospital ay naging isang mabuting entertainer bago kumanta ng mas mahusay kaysa sa iba. Habang nagpapatuloy ang konsyerto, patuloy na pinangangasiwaan ni Claire ang pista mula sa control room. Ngunit pagkatapos ay ikinwento ni Chris sa kanya ang tungkol sa isang estudyanteng natagpuan nilang walang malay. Agad siyang humingi ng security footage, kaya't kinuha niya ang isang clip ng mga taong nakahanap kay Wendy. Tinanong nila kung paano siya nauwi sa pagkawalang malay sa isang mataas na lugar, ngunit ang tanging natatandaan ni Wendy ay ang makita ang kakaibang pulang savage na walang puso. Pagbalik sa pista, ang lahat ay naaayon pa rin sa schedule, at mahinahong pinapanood ni Vitaly na may malalaking pakwan na matagal mo nang gustong hawakan. Kasabay nito, nagpa siya sina Newa at Leia na lumabas para magpahinga, ngunit pagkatapos ay nakakita sila ng isang robot na bubuyog na lumilipad malapit sa kanila at sa una ay inakala nilang bahagi ito ng mga aktibidad sa pista or isang uri ng proyekto ng grupo. Sa kabilang banda, nahal ata ni Retia at Erika na may mali. Kaya, hinuli ni Erika ang bubuyog gamit ang kanyang 100, ngunit bigla itong sumabog. Nang sandaling iyon, nakita ni Retia ang isa pang bubuyog na patungo sa isang power station. Kaya, pinaandar niya ang kanyang suit at sinira ito. Sa sumunod na sandali, nagsimulang sumabog ang mga pagsabog sa buong akademya, na sumire sa maraming power station at sabay-sabay na natigilan. Habang agad na sinimulan ni Newa at Leia ang protocol ng paglikas, desperadong sinubukan ni Chris at Liddy na kontrolin ang sitwasyon dahil maraming power station sa buong campus ang natupok din. Habang nagsisimulang lumipat si Chris sa mga emergency power system, lumabas si Liddy para tulungan ang isa't isa at sinubukan ni Claire na alamin ang sanhi ng mga pagsabog. Ilang sandali pa, nagradyo sina Newa at Leia para ipakita sa kanila na ang mga robot na naglilinis talaga ito. Kaya, inutusan ni Claire si Chris na patigilan ang pinakamaraming ito hanggat maaari. Sa sandaling iyon, tumawag si Erika para sabihin sa kanya ang tungkol sa mga variant stone na kanilang natagpuan sa mga lugar ng pagsabog. At si Char, na mabilis na dumating, ay napagtanto na si Vitaly ang nasa likod ng lahat. Agad na inutusan ni Claire na ihinto ang lahat ng aktibidad at tinawagan ang bawat aktibong Slayer para ilikas ang mga sibilyan. Kasabay nito, nagbigay ng babala si Shuffle kay Sakura para matigil niya ang pagtatanghal, ngunit naabot din sila ng mga pagsabog. Habang nagsisimulang magpanik ang mga tao, ginamit ni Sakura ang kanyang mga kapangyarihan para pakalmeyan ang kanilang mga nerbiyos at nangakong pananatilihin silang ligtas. Pagbalik sa mission control, sa wakas ay nakita ni Char ang footage noong pinapasok ni Wednesday si Vitaly, at mabilis na naisip ni Claire na hahabulin niya ang mga tauhan ni Cruven, kaya tinawagan niya sina Emilia at Hayato upang mapataas nila ang seguridad sa mga sikretong antas. Samantala, sina Erika at Retia ay nasa festival pa rin at nakikipaglaban sa mecha habang sinusubukan ding ilikas ang mga sibilyan. Mabuti na lang at dumating si Liddy at ang ilang iba pang mga Slayer upang tulungan si Fritz. Ngunit dahil sa kaguluhan sa buong akademya, abala sila sa kanilang mga gawain. Sa gitna ng lahat ng labanang ito, isa sa mga bubuyog ng mecha ang nakapasok sa data center at nagsimulang sirain ang ilan sa mga sistema ng radar. Ilang sandali pa,
Patuloy na iniisip ni Claudia na hindi siya maaaring makasama sa festival, at huminto sa paglapit kay Emilia. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang eroplano na papalapit at nagtataka kung bakit hindi nagpapadala ng babala ang runway control or kinikilala ito bilang kakaiba. Matapos itong bumagsak sa akademya, natuklasan ng mga opisyal sa control room ang mga sira na sistema. Ngunit huli na ang lahat ng panahong iyon dahil isang grupo ng mga pulang savage ang lumabas mula sa pagbagsak at lahat ng karaniwang armas ay nabigong pigilan sila. Matapos masusing tingnan ang mga savages at makitang wala silang mga core, ipinaliwanag ni Char na ito marahil ang dahilan kung bakit hinahabol ni Vitaly ang mga savages na bangkay at ninakaw ang kanilang mga variant stone. Dahil walang oras na dapat sayangin, binigyan ni Claire sina Erica at Lydie ng mga tagubilin upang matulungan silang makontrol ang sitwasyon. Nang sandaling iyon, dumating sina Hayato at Emilia kaya sinabihan niya silang siguraduhing hindi makakarating si Vitaly sa mga tripulante ni Cruven. Sa sandaling ito, napansin ng radar ang isa pang eroplano na paparating. Kaya, nagpaputok sila ng mga missile hanggang sa tamaan ng isa ang makina ng eroplano. Sa kabila nito, bumagsak ito mismo sa lugar ng konsyerto, at ito ang naging dahilan upang lalong matakot ang mga sibilyan. Habang ikinukwento ni Claire kina Hayato at Emilia ang tungkol sa mga paulit-ulit na savage na lumabas mula sa unang eroplano, isang pangalawang alon ang nagpakita mula sa pangalawang eroplano at agad na nagsimulang humampas sa harang ni Sakura. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang humina ang harang. Kaya nagpasya si Claire na tulungan sila. Ngunit pinigilan siya ni Chris at sinabing kailangan nila ng isang taong mamamahala or ang buong akademya ay magugunaw. Nang marinig ito, nagpasya si Hayato na sumama kay Emilia. Ngunit matapos sumang-ayon din si Lisa dito, natakot si Claire sa maaaring mangyari sa kanila. Gayunpaman, matapos ipaalala ni Hayato sa kanya ang pag-uusap nila sa lawa, sinabihan niya silang mag-ingat. Ngunit nagselos si Emilia at gustong malaman ang tungkol sa pag-uusap nila. Pagkatapos ay pinapunta ni Char si Maymay upang tingnan si Cruven na kakainig pa lamang ng mga pagsabog. Habang iniisip niya kung ano ang maaaring sanhi ng mga ito, sinabi ni Naker na tiyak na si Vitaly ang nagsasagawa ng kanyang misyon. Pagkatapos lamang, ipinaalala sa kanila ni Nisat na mayroong isang pagdiriwang na nagaganap at ito ang dahilan kung bakit napagtanto ni Cruven na handang isakripisyo ni Vitaly ang kanyang kawalang kasalanan para sa kanyang layunin. Sa sumunod na sandali, dumating si Vitaly at sinabi sa kanila ang plano habang iniaabot ang kanilang mga variable stone, ngunit si Naker lamang ang nasa sabik na lumaban. Napansin ni Cruven na ang mga Slayer ay hindi kasing sama ng palaging sinasabi ni Vitaly at matapos maramdaman na pinagdududahan nila ni Nisat ang kanilang katapatan, sinubukan niya ang kanilang mga utak gamit ang isang sonic wave device. Pagbalik sa ibabaw, nagpasya si Lydie na lipulin ang mga savages sa halip na maghanap ng core, at sinundan siya ng lahat, kasama na si Claudia, na nakakagulat na nasa sabik na mapunta sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa kabilang banda, si Sakura ay nakakaramdam ng direktang kabaligtaran dahil malapit nang tumawid ang mga savages sa harang. Ngunit buti na lang at sa wakas ay dumating sina Hayato at Emilia upang tulungan sila. Habang pinaplano nila ni Emilia ang kanilang pag-atake, nakita ni Maymay si Vitaly at mabilis na naiwasan ang mga bala bago siya natamba. Gayunpaman, nang sandaling sinubukan niyang tingnan si Cruven at ang mga babae, pinaputukan siya ni Vitaly sa balikat at tinanong kung siya ba ang android na nagngangalang Linmaid. Matapos sabihin na higit pa siya sa isang robot, sinubukan ni Maymay na pigilan si Cruven at ang mga babae sa pag-alis, ngunit natamba siya nito. Ilang sandali pa, biglang pumasok ang mga tauhan ni Vitaly at Cruven sa isa sa mas malalim na antas. At matapos marinig ito, napagtanto ni Claire na habol niya si Lisa. Sa sumunod na sandali, tumawag si Jodar para sabihin sa kanya na walang dapat ipag-alala. At nang subukang tanungin ni Claire ang kanyang plano, sinabi lang niya na kailangan niyang magtiwala sa kanya. Kasabay nito, nagawa ni Hayato na matamba ang isa sa mga replicant savage, ngunit dahil wala silang core, ang kanyang pag-atake ay napatunayang walang saysay. Pagbalik sa pasilidad, si Naker ay nazap ng isang security system at nawalan ng malay. Ngunit nilapitan siya ni Vitaly at inutusan si Cruven na gawin din iyon. Natural, nag-atubili sila ni Nisat, kaya sinubukan niyang sirain muli ang kanilang mga utak,
ngunit pinaputukan ni Maymay ang remote at tumakbo patungo sa kanya habang sinasabing hindi niya laruan sina Cruven at ang mga babae. Dahil sa inis, nagsimulang gumanti ng bala si Vitaly at natamaan si Maymay sa binti, ngunit nagpatuloy siya sa pagpapaputok hanggang sa tumakbo si Vitaly ng mag-isa. Dahil nasira ang mind control, nagpa siya si Cruven na habulin si Vitaly. Ngunit nang makita ang butas sa binti ni Maymay, nag-alala siya. Gayunpaman, sinabihan niya silang huwag nang huminto para sa kanya dahil paparating na ang tulong. Sa kasamaang palad, natagpuan na lang ni Vitaly ang lihim na sahig kung saan nakakulong si Lisa. Ngunit habang papalapit siya, lumabas si Jodar para harapin siya. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanya at sinabing ginawa niya ang lahat ng ito para makaganti dahil iniwan siya nito na parang gamit ng basura matapos siyang bigyan ng backshot, at gamitin ang kanyang henyo na utak para sa kanyang mga plano. Hindi na tumanggi si Jodar at tinanong kung babalik siya kung mangako siyang mamahalin siyang muli. Ngunit tumanggi si Vitaly na mapaniwala sa kanyang mga pick-up lines sa pagkakataong ito, matapos niyang mangako na ipakita sa kanya kung gaano kaina ang mga Slayer. Nagsimulang maglabas ang mga replicant ng mapanganib na soundwave na nagpaparalisa sa bawat Slayer sa akademya, kaya imposible para sa kanila na lumaban. Pinuri ni Jodar si Vitaly sa pagiging maingat sa kanyang mga plano, ngunit nagsawa na siyang makita itong buhay at nagsimulang magpaulan ng bala laban sa kanya at kay Lisa. Nang maubusan ng bala, nagulat siya nang makitang sa wakas ay nagising na si Lisa at tinanong si Jodar kung paano niya ito nagawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga pag-atake ng babae kasama ang lakas ng pagkanta ni Sakura ang siyang dahilan ng paggising ni Lisa. Matapos ipaliwanag pa ni Jodar na siya ang may pakana ng lahat mula sa simula upang lumikha ng eksaktong sandaling ito, nawala sa isipan ni Vitaly ang kanyang sarili at muling sinimulang paputukan si Lisa hanggang sa maubusan ito ng bala. Nang tawagin niya si Lisa na isang halimaw, namutla ang mukha nito dahil sa wakas ay nagpa siya si Jodar na gamitin din ang kanyang baril. Agad siyang natamba, kaya hinawakan ni Jodar ang kanyang kamay at nagpasalamat sa pagiging kapaki-pakinabang nito sa kanya hanggang sa huli. Sa isang nakakagulat na pangyayari, inamin ni Vitaly na may bahagi sa kanya ang natuwa na nakatulong siya sa kanya. Pagkatapos niyang pumanaw ng nakangiti, itinapon ni Jodar ang kanyang katawan na parang basura sa kalye at sinabihan si Lisa na dapat siyang magpatuloy sa pagpapahinga sa kakon, ngunit tumanggi ito at sinabing kailangan muna niyang gumawa ng isang bagay. Nang panahong iyon, isa sa mga replicant na Savage ang kakatamba kay Emilia. At habang sinusubukan ni Hayato na pigilan ito, nataman din siya. Habang patuloy na sinisira ng Savage ang kalasag ni Sakura, nagpakita sa kanya si Lisa at sinabing matutulungan niya ang lahat sa pamamagitan ng pagkanta kasama si Karen. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang pagalingin ang mga binti ni Karen. At habang pareho silang nagsisimula ng isang bagong pagtatanghal, lahat ng mga Slayer ay nabawi ang kanilang lakas at napagtanto na ang kanilang mga boses ay humaharang sa mga soundwave ng mga Savages. Sa susunod na sandali, pinaandar ni Hayato ang full-body armament kasama ang kanyang variant power bago maghatid ng isang mapaminsalang atake na pumaslang sa Savages. Gayunpaman, ang labis na paggamit ng kanyang variant power ay naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Hayato. Kaya, humingi si Claire ng mabilis na pagsusuri sa kanyang mga vital signs. Matapos sabihin ni Chris na wala silang dapat ipag-alala, sinimulan ng Savage na muling buuin ang katawan nito. Bago pa sila makareact, nag-charge up ito para sa isang pagsabog na may kakayahang puksain ang buong akademya. Ngunit sa huling segundo, inilihis ni Cruven at ng mga babae ang pagsabog at nagawang itulak ito mula sa gilid. Habang sinusubukan nilang huminga, bumalik ang Savage at pinatumba si Naker. Kaya sinabihan ni Cruven si Nisat na panatilihing ligtas siya bago gamitin ang kanyang variant powers upang atakihin ang Savage. Matapos niyang makapag-landing ng ilang mapaminsalang pag-atake, binigyan siya ng Savage ng sapat na kuryente upang mapatambo siya sa lupa. Nang makita ito, nagpa siya si Claire na tulungan sila, ngunit ilang segundo na lang ang lumipas bago ang susunod na pagsabog. Nagpa siya si Nisat na isugal ang lahat para iligtas ang lahat. Nang makarating si Claire sa kanila, nakita niya na ginamit ni Nisat ang kanyang mga kapangyarihan upang gayahin ang Savage mismo. Nagtagumpay siya sa pagkatalo nito, ngunit nagsimula siyang mawalan ng katinoan dahil sa napakalakas na kapangyarihan ng Savage Virus.
Sinabi ni Chris kay Claire na malapit na siyang maglabas ng sapat na enerhiya upang gawing alikabok ang akademya. Kaya, pinalakas ni Claire ang kanyang Buster Cannon at nagplano na ipadala si Nisat sa isang maagang libingan dahil wala na silang ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, nagpakita si Lisa kay Hayato at sinabing kailangan niyang bumangon muli dahil nasa panganib ang buhay ni Nisat. Kaya, nagising siya at humingi ng kaunting oras kay Claire para itigil ang kanyang pagwawala. Sumagot si Claire na wala na silang oras na dapat sayangin, ngunit nagawa niya itong kumbansihin. Kaya, umatras siya habang sinimulan niyang itulak si Nisat pabalik at ipaalala sa kanya ang mga taong mahal niya. Narinig ito ni Niset at nagsimulang tumugon, ngunit patuloy na nahahawa ng virus ang kanyang isipan. Kaya, nag-alab siya at sinubukang tapusin si Hayato, habang pinapalakas din ang kanyang lakas bawat segundo. Matapos harangan ni Hayato ang lahat ng kanyang mga atake, napagtanto ni Claire na malapit nang sumabog si Nisat at sinimulang questionin ang tiwala nito kay Hayato. Gayunpaman, sa huling segundo, sa wakas ay nagawa niyang makausap si Nisat. At matapos niyang ipaalala sa kanya na hindi na ito alipin ng kahit sino, nabawi niya ang kanyang katinoan at bumalik sa kanyang normal na anyo. Agad na lumapit sina Cruven at Naker para tingnan siya. At habang pinasasalamatan nila si Hayato para sa tulong, pinuri ni Lisa si Claire sa kanyang kahangahangang trabaho bago bumalik sa kakon para magpahinga. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula ang isang palabas ng paputok upang ipagdiwang ang kaligtasan ng akademya. At sinamantala ni Emilia ang pagkakataong ikis si Hayato. Ipinaalala niya sa kanya na dapat nilang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit pinigilan siya nito at sinabing ang mahalaga ay gusto niyang makasama ito palagi. Matapos aminin na gusto rin niya ang parehong bagay, kinas niya itong muli. Ngunit pagkatapos ay literal na dumating ang lahat ng kanilang kakilala at nagulat nang makita silang nagkikis. Dahil iniisip nilang lahat na si Emilia ay isang lalaki, natakot sila. Iniisip na si Hayato ay isang hindi tunay na lalaki sa buong panahon na ito. Gayunpaman, matapos siyang sugurin ni Claudia at tanungin kung ano ang ginagawa nito sa magandang prinsesa ng maharlikang pamilya ng Guttenberg, humingi ng paliwanag ang lahat. Napagtanto ni Emilia na wala nang saysay na itago ito sa kanila. Kaya, inamin niya na nagpapanggap siyang isang regular na estudyante sa buong panahon na ito. Habang ang lahat ay nagpahayag ng pagkagulat sa natuklasang ito, ginamit ni Claire ang Buster Cannon at inakusahan si Emilia ng paggawa ng mga di banal na gawain sa bakuran ng paaralan bago sila pinasabog sa kalawakan.